水，不 direct 到封闭到尾。 Hi guys, we're back dito sa CRK. 10:20. Ang flight natin ay 11:55. So, medyo dapat nagmamadaling na tayo. So, pupunta tayo sa travel tax counter na hindi ko napakita last time. Dahil nagbayad na ako via Cebu Pacific. So, ayan, ang travel tax counter. Tapat ng D. At malapit sa business. Okay guys, so tayo sa counter D. We're done sa ating check-in. At yun, nakapagbayad tayo ng travel tax. Tapos, syempre, yung mga kailangan natin i-prepare before tayong mag-fly. Yung e-travel, kailangan natin i-fill out yun 72 hours before the flight. Pwede ka nang mag-sign up. So yun, papasok na ako sa immigration. So let's see kung ano yung mga questions nila sa akin. See you later. Hi, so guys, we are now here sa Changi Airport sa Terminal 1. Hindi ko pa alam kung saan yung gate for Bangkok. Pero maaga pa naman. Siguro pwede akong umupo muna somewhere at matulog. Since sobrang aga pa. And siguro story time. I think. Ang lamig sa airport. Wala akong dalang jacket kasi nga mainit sa atin, mainit sa Thailand. Hindi ko na-expect yung ganito kalamig na airport. Hanap lang din siguro muna ako ng kakainan. Yun, kung makiklear ka sa immigration, dyan lang, bumaba ka from the gates. So, madali mo lang siya makikita. May SIM card. Pa din tayo ngayon sa Changi Airport. Sana naririnig niyo ako. Kasi medyo bumubulong lang ako. Breakfast muna. 4:30 pa bago malaman yung kung saan yung boarding gate. Kaya nakakain muna ako. Then, try ko tong Heavenly Wang coffee at traditional kaya toast. Pontian 120. Ito ay Coffee C. Ang Coffee C ay may evaporated milk at sugar. Coffee O ay black coffee with sugar lang. Without milk. Tapos yung coffee lang, pure black coffee. Ang dami kasi natutulog dito sa lounge. Hindi mapagsalita. Try yung coffee. Sarap. Para dito sa set ng coffee at kaya toast ng Heavenly Wang. Yung toast. Tapos may egg. 2 eggs na sasawsaw. Wala akong kinuha pepper at soy sauce. Ano lang.
Pero masarap naman siya. Must try. Sarap ng coffee. Yan. Nag-search ako, isa sa lumabas tong Heavenly Wow. Sabi ko, try ko. Try natin yung wonton mismo. Sarap. Lalo na mainit. Kasi ito yung noodles. May sarili na siyang buhay. Sarap nito. Ang sarap. Nakalimutan ko ano yung tawag sa kanila, pero in-order ko lang ay wonton noodles. So, set siya. Wonton soup na may stir-fried na noodles kasama. Punta tayo sa Bangkok ulit. Para manood ng concert ni Bam Bam from God's Heaven. Noong mga previous videos ko, napapanggit ko na sila. Wala akong pamili kundi God's Heaven members. So, nagkaroon ng opportunity na bumalik sa Thailand. Ayan, sound check. First time ko gagamitin tong mic na nabili ko sa Shopee. Mura lang siya na mic. I-connect mo lang siya sa phone. May clip na din siya. Pero remote yung ano. Malalaman natin kung maayos ba siya pag nilapat ko na sa video. Tapos meron silang mga drinking fountain. Nagkalat dito. Tapos nakalagay doon, yung next toilet ay 2 minutes away. So kung mahaba yung pila, pwede kang binipat sa kabila. Ayan na yung mga hot and cold. Sabi ko na lang ay sana ako. Nandito ako sa may exit, RSC. Nakaupo. Sa sahig kasi hindi ako makaupo dun sa upuan mismo ng boarding gate kasi may mga natutulog. So baka magising ko sila. Passenger friendly. As in, wala sa toilet. Ayun nga, mga lounge, charging stations. Madaling mabasa yung signs. Airport review. Paano ba tayo nag-start ulit na magplano? Attention please. Please do not leave your belongings and luggage unattended. Any belongings or luggage left unattended will be removed by the airport police. Oh my God. Thank you. Ayun, may reminder. Though unattended ang mga gamit. Doon naman yung mga gamit ko. Nandun lang sila sa gilid. Kita ko naman sila. Nandiyan ang airport police. Nilipad ako. Sana hindi ko sila may store. Angas ni ate. Gusto ko din mag-ganun. Nag-change location from sitting dun sa floor. Doon ako ulit sa upuan. Kasi nga, bawal mag-leave ng gamit na unattended. Nag-release si Bam Bam from God's Heaven ng dates niya for encore sa Bangkok. Parang, what if manood ako? So, pinag-isipan ko siya ng mabuti. Since malaking gastos nga na naman siya. And then yung airfare, yung pagsistayan, and then yung ticket mismo ng concert. Pag nakakuha ko ng seat sale, yung mas murang seats compared dun sa nakuha ko before, as in mas mababa sa normal price, gugo ako. Pating yung sale ng Scoot for 7,600 yun, nakuha ko yung ticket ko sa Scoot. Yun nga lang, meron siyang layover dito sa Singapore. Sabi ko,
pili na lang ako ng layover time na medyo mahaba para may time pa akong mag-ikot or mag-try ng feeling sa airport. Yun lang muna kasi 4 hours lang yung layover ko. Back and forth. So ngayon, yung first 4 hours ko, dito na lang muna ako sa lounge. Since yung boarding time na nakalagay dun sa ticket ay 7:20. It's currently 5:30 na ng umaga. Sabi ko, i-conserve ko yung energy ko kasi it's gonna be a long day for me. Pagdating ko sa bangko, didiretso ko sa stadium para i-claim yung ticket ko. Tapos, siya ako pupunta sa accommodation para mag-check-in at magbihis, maligo at magbihis at mag-ready para sa concert. Siguro gagawin ko ng separate vlog yung mga requirements, additional requirements, or kung paano ba manood ng concert outside Philippines. Pag-isipan ko siyang mabuti. Pero habang doon sa pag-iisip, I already booked my accommodation sa Agoda. So, same ano pa din, sa Pastel House pa din. Hostel pa din. Ang target na date ko is May 4, same day ng concert, hanggang May 7 lang. So, 2 days lang yung leave ko. Since Saturday yung May 4. So, yun na yun. Today yun. Kasi pwede naman i-cancel. Pay later naman yung Agoda accommodation ko. So, kung ma-decide ko na hindi manood, okay lang. Nakapag-book ako ng plane ticket. Okay na yung accommodation ko, di ko na kinancel. So, doon na tayo sa concert ticket. Apparently, sold out na lahat ng seats except dun sa standing section. Standing left, standing right. Wala nang choice. Yun na lang yung yun na lang yung ticket. So, yun na lang kinuha ko. For 5,900 baht, ang converted niya na price ay 9,600. Medyo nagsisi ako na yung ginamit ko na payment method is yun sa friend ko, since nakapangalan sa akin yung ticket but yung yung card na ginamit is hindi sa akin. So, I have to prepare SPA, Special Power of Attorney, para sa claiming ko ng tickets mamaya. Yung concert mamaya is 7 p.m. Ayun na, nabook na natin ang everything. Pero ang short notice ay ang aking parents. Kahapon, ito lang nasabihan ng aking parents yung final paalis na ako. Sorry. Pero okay naman sila. Wala na lang silang nagawa. Pero yun, magpaalam kayo guys pagkaalis kayo. Especially if you're living with your parents. Magpaalam kayo nang maaga. Ako, nagpaalam naman ako. Short notice nga lang, paalis na. So, nagulat sila, ha? Doon na naman? Sabi ko, okay din kasi parang continuation lang ng previous vlog. So, next time guys, expect me na doon ulit, joke lang. Expect me na ibang ibang country naman. Bala ko dito sa travel series, muna, SEA. Southeast Asian countries muna tayo. Doon tayo sa, budget friendly at affordable na, na travels. So, ayun naman, kahapon, sa pagpunta ko, kasi ang flight ko ay 11:55 p.m. at sa Clark ulit tayo. So, parang nangyari, deja vu. Nag-out ako sa office ng 6. Umuwi sa bahay, mamadali na. Kasi ang target ko sana is yung 7 p.m. na alis ng bus. Sa Trinoma parking to Clark, yung P2P. So, nag-angkas ako ng 6:45. Nag-expect pa din ako na makakarating ako within 15 minutes sa Trinoma. Diba? So, yung next na bus, which is yung last trip na, yung 8 p.m., yun nasakyan ko. So, medyo panicking na ako na. So, nalis kami ng 8. Nag-estimate na ako. Darating ako ng 10. So, kailangan ko magmadali. Kailangan ko munang magbayad ng travel tax. Tapos check-in. Tapos immigration pa. So, baka sabi ko, baka hindi ako umabot. Yun yung yun yung stress ko. Kalimutan ko CRK nga pala tayo. Walang katataas sa departures. Tapos, ako na lang ulit yung sakay ng bus. Kaya parang service ko yung bus. Nagbayad na ako ng travel tax. Since kulang na yung cash ko.
nag-debit card na lang ako. So, you can pay naman with debit and credit card. Tapos, pagdating mo sa check-in counters, which is sa likod ko lang, pagkalikod mo lang, dun sa D ng Scoot. Wala nang pila, so diretso lang din ako doon. Medyo disoriented na ako nun. So, pagdating ko sa immigration, wala namang pila. Ako na agad. Ang laging tanong ng madla, anong tinanong sa'yo sa immigration? Passport, boarding pass, a moment of silence. Kailan balik? May 7 po. Moment of silence, stamp, go. Ganun lang. So ako sa Philippines, medyo nahihiya pa ako mag-vlog. Kasi totoo lang talaga. Kasi parang pag nakikita nilang may kasalita in front of the camera, eh dito naman, may mga ganong stares naman din. Tapos parang ang weird lang sa kanila na parang ako pinakausap ko yung camera. Pero wala na akong pake kasi hindi naman lang ako naiintindihan. Andun pa rin yung takot sa judgment ng mga Pilipino. 11:55 yung flight. Doon ako sa boarding gate ng 10:52. Boarding naman namin is 7:10. Yun yung scheduled time. Siguro mga na-late lang ng ilang minutes. Tapos nagtawag na ng passengers. First time kong flying with Scoot. So, smooth yung ride. Yun lang, kasi tinatry kong matulog. Nakaidlip-idlip naman ako, pero pagising-gising. Kasi katabi namin ni CR, so may mga tumatayong passenger. Mga naka-20 gising na ako. Yung tuloy-tuloy yung tulog. Tapos ngayon, bala ko sanang umidlip muna bago mag-board. Kasi 5:45 na guys. Parang feeling ko alert na alert ako ngayon. Good luck sa aking standing. Ang bibiling ko lang sanang seat ay yung mas mura, which is yung yung seated lang. Una, pabor sa akin yung seated kasi ayoko na ng standing seats pag nanonood ng concert. Seryoso. Una, lugi ako sa height. Pangalawa, masakit na siya sa katawan. Hindi na tayo bata. Disclaimer lang, baka sabihin ng mga tao na nanonood kang concert sa sa ibang bansa. Marami kang pera. Wala po. Wala na po. Kaya nga nagpasabay service ako this time. Para meron naman akong konting charot. Business-minded na tayo ngayon, guys. Hindi na tayo magpapasalubong. Bibenta na natin yung mga bibilin natin. Actually, tuloy-tuloy na akong magsalita. Kasi wala akong kausap. Tataka na siguro yung katabi. Bakit hindi pa natatapos yung video? Salita lang ako ng salita. Never ending. As a yapper. I'm gonna yap until I drop one. Siguro cut ko na muna ngayon yung mga pagpahinga. Matahimik na muna ako kasi kanina pa kagandal. See you in Bangkok, I guess. Grabe yung lakas na ulan dito sa Singapore. Bangkok. Touchdown. Ito naman agad yung init kanina. Sober. So, mahaba-habang lakaran ulit ito. Isa na lang ang lakad because for almost 2 hours delayed yung flight namin. Dahil sobrang lakas ng ulan sa Singapore. May thunderstorm. Pero 8:20, nasa plane na kami. Sakto 8:20 nag-announce yung pilot na may delay na. Next is kukunin ko yung SIM card after immigration. Wala nang ligaw yun kasi alam ko na kung saan yung clock counter. This time, SIM card na lang yung binili ko since meron na ako ng cards. Gagamitin ko na lang ulit yung MRT tsaka rabbit card na binili ko last time. Tapos wala naman akong binook na mga tour this time. So, yung itinerary ko ngayon hindi masyadong strict. Chill lang siya. At i-figure out ko pa kung ano yung mga pupuntahan ko sa mga susunod na araw. Never ending ito, mga B. Charot. And medyo malapit na. After kunin yung SIM, isipin ko pa din kung paano pumunta sa stadium para i-claim naman na yung ticket.
Dito na ulit tayo. Ayan. Anong oras na? 11:30. Ay, 10:30 pala. Ay, 11:30 nga. Naguluhan ako sa time zone. Counter K. Tapos diretso tayo dito. Yes. Check out the yun guys, papunta pa lang yung driver ko. ที่และปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งการประปาได้พยายามให้ประชาชนผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจากการตรวจสอบลงพื้นที่ไปนะคะไปพบสภาพ Ayun nga, hininga tayo sa สายจึงมีการสั่งการเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำสายไปตรวจสอบประสานไปยังศูนย์อนามัยที่เชียงใหม่และนักสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารที่เน็ตเชียง seller. Na-stress ako! Oh my God! Yung pinin ko kasi sa gate 1, since doon yung malapit yung mga booths. Baba na ako sa gate 4 pa lang. May if you do na agad. May mga shops sa gilid. Mamaya na ako makikigulo. Kasi may isa pa akong problema. Nalaglag yung camera ko. Nabasag yung screen protector. Ay, shemay. Tapos nagkaroon na siya ng gas-gas dito sa gilid. Buti hindi yung mismong salamin yung nabasag kasi maiyak ako talaga. 350. 350? It's 200. Hindi ako makaget over sa camera ko. Nadidistract lang ako ni Bambam pero naiinis ako. Syempre hindi lang puro kay Bambam yung pero. Meron din yung ibang members. Pero ako palang hindi naka-fit ng Area 15. Yung stadium. So it's giving Philippine Arena. It's giving Ciudad de Victoria. So yung mga fans sa gilid. Mga Bamis. Agases. Sa gilid. And everyone is wearing black and red. At ito ako. Mabuti. Mamaya. Ang init. May mga umiikot na pwede mong tanungan pag may mga questions ka. Excuse me, where do I claim my ticket? Ticket claiming. You have to go to my ticket booth. Right now, we're here. Thank you. Ayan. Nagets ko ba yun? Oo naman. Ito yung merchandise pick up. Yung portalit nila parang photo booth. Ang init na. Gusto ko nang maligo. Ito yung pick up ng tickets. Yun guys. Nakuha ko na yung ticket ko. Ito yung pick up. Sobrang organized siya. Tapos nandun yung mga bilihan ng kung ano-ano. Oops. Thank you so much. Thank you. Yan tayo ulit guys. Sa Pastel House. For check-in? Yeah. Wala masyadong tao. Check na tayo kasi I think they're expecting us already. Meron silang deposit na 500. Na nakuha mo din pang check out. Hindi niya na ako sinamahan sis. Kasi alam ko na to. So yun, hubarin natin ang shoes. Nandito ang kanilang collection ng shoes. Hinihintay ko siya kalaki, gagayag na ulit ako. Yeah, namiss ko to. Dito ako ulit sa dati kong pwesto. Room check ulit. Ay, room check. CR check. Tapos, ito ang room. Yung locker number ko.
Sige, dito na lang ako malapit sa pinto. Parang mas mataas to. Yung para sa iba. Yung sa mga pwesto ko nung nakaraan. Mas mataas to. Okay tayo dito, guys.